Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news pillars ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik mga kabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan, ang mga paninira, ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 55 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 14 na mga comments. Edel Toto Baldowiza. Meron siyang 39 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 27 na mga comments. And Sonia Darnayla. Meron siyang 26 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-share ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng GCash. Thank you so much kay Sir Philip Esquivel na bigay sa atin ng 100 pesos. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Nonoy Floren Hills, Pumandawi City of Cebu, BUT, Suset Tabor. Nandyan rin po si Jen Medina, Lucana Nerpio, Sonia Hasigawa, Flavilyn Sabiano. Nandiyan rin po si Eloisa Taha from Riyadh, Ernita Laguna Tudo. Nandiyan rin po si Gestoni Velasquez, Welber Waitan, Training Lozano, Ruben Galang. I-shout rin po natin si Masking Digma, Eloisa Taha, and hi to teacher, my teacher Rosalia Beltran. And also syempre, i-shout out natin ato po mga suki, mga senior citizen, mga pinalangga po natin po ng mga senior citizen. Hello po, kumusta po ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday si Maria Teresa Suzuki or si Maria Maldita. She is already 64 years old mga kabayan. Again, happy birthday po kay Maria Maldita. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So today is January 11 and Saturday mga kabayan. Siya nga pala, sa tibong mga DDS, iba kasi iisipin nila na kahit dahil po nag-wear po ng green, merong kulay green po na sinuot po si Ivan, baka isipin nila na makasara tayo mga kabayan. Baka isipin nila, sinuportahan ko na si Sarah. Hindi po. Alam nyo mga kabayan ko, itong shirt na to, actually, siguro 2 times lang ito nasuot ni si Ivan. So, for 1 year mga kabayan, for 1 year, siguro if not mistaken, di ba 2 times na po nasuot si Ivan. Bakit si Ivan? Kasi nga, di ba, nandun po ako sa Saudi mga kabayan. Kung napapansin niyo po, di ba gumagamit ako ng green background. So, kapag gagamit tayo ng green background mga kabayan, at saka kapag tatanggalin na po natin yung green background sa gamit po sa applications natin, sa ating pong video editor mga kabayan, matatanggal rin po ito. So, parang mabuo mga kabayan.
may buo dito eh, 'di ba? So kung ano ang ginagamit natin po na AI na background mga kababayan or yung artificial background natin, yun po ang makikita dito. Kaya hindi ko lagi ito sinusot mga kababayan. Isipin niyo po, for 1 year, 2 times lang sinuot si Ivan. So dahil ngayon, hindi na po gumagamit po ng green background si Ivan, sinuot ko na po ulit mga kababayan. Okay? Ano na, DDS. At saka pala, may nabasa ko doon sa ating last vlog mga kababayan. At saka dito rin po sa ating mga bagong mga haters na viewer mga kababayan. Kasi nga sabi nila, di ba meron akong sinashoutout po, in-acknowledge po yung mga account, mga viewers natin na may maraming comment. Yung top 5 commenters, sabi nila binabayaran ko din yung mga kababayan. Binayaran daw yan ni Sir Ivan para po magiging truce makabayan. Yung top 5 commenters, kung meron kong nababasa, di ba yung intro natin, meron pong top 5 makabayan. Yung account na yun, marami pong comments. Sabi nila, truce ko daw yan makabayan. Binayaran daw yan ni Sir Ivan. Baliktad yata. Si Sir Ivan yata binayaran eh. Kasi nga sila rin po ay nanood po ng ating advertisement mga kababayan. Si Sir Ivan binayaran nila or binayaran ninyo sa pamamagitan po sa inyo panonood ninyo ng advertisement natin, pabibigay ninyo po ng super thanks o yung palipad or pakulay mga kababayan. Nagbibigay rin po sila ng GCash at saka meron pa ngang Western Union mga kababayan. So si Sir Ivan po ang binayaran ninyo. Hindi po binayaran ko yung ating mga viewers. Lalo na yung top 5 commenters. Hindi po. Yan po ay talaga pong effort nilang ginagawa kasi nga sila po ay nagagalit ito sa ginagawa po ng mga fake news, mga pabukal po ng mga fake news galing po sa mga DDS. Kaya marami silang na-comment. Yun po sila ay mga legit yun. Mga organic yun ng mga viewers ni Sir Ivan. Okay, so gets na ba DDS? Ngayong araw mga kababayan, meron pong ipinakalat ito po mga DDS na tungkol ito po kay Speaker Martin Romualdez. So yun po ang isa po sumabog na balita kahapon mga kababayan. Ano nangyari sa Ivan? Sila ay galit na galit kasi nga yung katunggali ni Speaker Martin Romualdez doon sa Tacloban mga kababayan, disqualified po, tinanggal po ng COMELEC mga kababayan. Tingnan nyo ang comment nila. Like for example, dito po sa Taps Collation mga kababayan. Sabi nila, dahil po hindi na po nakita yung katunggali or wala po sa final po na baluta mga kababayan, yung name po na katunggali ni Speaker Martin Romualdez doon po sa Tacloban, sabi nila, lantarang pambabarubal ito. Tambalos-los, lumaban ka naman ng patas daw. COMELEC, nasaan katarungan, magkano? So ngayon, inakusahan nila yung COMELEC mga kababayan na daw kinontrol ni Speaker Martin Romualdez. Ang dami nila mga hanas mga kababayan. Sabi pa dito ni Joy DeViver, yung walang ligo na vlogger mga kababayan na babae, sabi niya, this is the ballot printed for Tacloban City. Wala nang kalaban si Martin. Panalo na siya. Tanginang gobyerno to. O diba? Pinagmumura mga kababayan. So hindi kasi nila naintindihan. According po dito sa balita mga kababayan ng ABS-CBN, COMELEC Chairman George Garcia said the supposed rival of House Speaker Martin Romualdez for the post of Leyte 1st District Representative is an unregistered voter of Tacloban. Unregistered kasi makabayan. Tingnan nyo ang balita dito, yan kasi ang issue. Yan kasi ang issue ng mga DDS makabayan kung bakit daw tinanggal yung rival, yung katunggali ni Speaker Martin Romualdez kasi daw nabayaran yung COMELEC. O di ba mga tarantado talaga? Hindi kasi nila inalam po na yun pala ay unregistered na voter makabayan. Tanungin natin po yung mga DDS. Sino ba naman kasi yung gunggong na yon na nag-advise dito sa babae nito makabayan? Sana yun si Nene yata siya, Nene Bakale or Bokale ba siya? Bakale or Bokale? Sino ba naman kasi ang gunggong na nag-advise doon na tumakbo ka sa Tacloban City na hindi na kailangan magparehistro? Sino kaya nag-advise ng makabayan? Di ba ang gunggong talaga eh? Bataya bahen. Sino si Ivan? Doon ang duda tayo eh. Alam na ho natin yung makabayan. Bakit? Siya, yun pong dinisqualify doon sa Tacloban City. Siya po ay tauhan po ni Digong makabayan. Siya po ay tauhan po ni Digong and also tauhan rin po ni Sara Duterte. O di ba? Make sense ba? Ang ibig sabihin nito mga kababayan,
analysis ko dito, ito po'y pinadala doon sa Tacloban City. Or taga Tacloban siguro to, pero hindi siya nagparehistro mga kabayan. Hindi nagparehistro, basta-basta ka na lang po tatakbo kung ano bang posisyon dyan sa gobyerno natin. At saka hindi ka rehistrado, di ba gonggong mga kabayan? Presidente nga, kailangan po magparehistro. Barangay Kagawad, kailangan nga magparehistro mga kabayan. Kailangan ba si Ivan? O kailangan? Di ba? Vice Mayor, Mayor, tas ito, ayaw mo magparehistro, di ba? That is unfair. Katulad po ni Sara at ni Digong, very unfair mga kabayan. So ibig sabihin dito, ang nagpadala ito mga kabayan, yung kanilang poon, si Sara at saka si Digong. Kung anong pag-uutak dito ni Sara at ni Digong, ganoon po ang kanilang alipores mga kabayan. Hindi nakalusot sa COMELEC. O diba? Disqualified DDS. Kasi yan ay DDS. Kapag DDS ka, tanga at bobo ka. Okay? So for the mga kabayan, pag-uusapan natin po itong post ni Coach Jared kasi nga ito po yung nag-viral po mga kabayan at marami rin pong nakapansin ito. Not just mga vlogger, not just a vlogger, pati rin po yung ibang mainstream media mga kabayan. Hindi yung kilala, yun yung mga nagsusulat lang ng mga editor mga kabayan, yung mga ibang po na mga local po na mga mainstream media o sa mga newspaper. May napansin kasi sila tungkol dito po kay Ted Filon mga kabayan. I think you already know na ito pong si Ted Filon talaga pong grabe tumira mga kabayan sa gobyerno natin. Napansin ba natin yan? At saka lagi rin po niyang pinaparinggan si Speaker Martin Romualdez and also si PBBM. Diba? Kitang-kita naman ho yan kung saan siya nag-side mga kabayan. Kaya lang, ma-question dito itong si Ted Filon, ano ba talaga ang format ng kanyang programa mga kabayan? Kasi nga, alam mo natin si Ted Filon, siya po ay journalist. Siya po ay isang anchor, news anchor mga kabayan. Pero napapansin ho natin, dyan po sa kanyang programa, sa Ted Filon, nakasama niya itong si Chacha mga kabayan, si DJ Chacha, nga si Baby Girl. Bakit Baby Girl? Oh, Baby Girl. Mukha yatang merong something eh. Ang tinatawag niyang Baby Girl mga kabayan, ito pong si DJ Chacha. Di ba kasama niya sa programa? Kaya lang, marami kasi nagtatanong dito, ano ba talaga ang format ng kanyang programa? Hindi kasi nakabase sa Code of Ethics bilang journalist mga kabayan. Diba? Kung sila dito ay isang news anchor, news program, dapat nagbabalita lang po. Hindi napabalabas po ng opinion mga kabayan. At not just opinion, grabe pang tumira. Diba? Kaya nga malaking question niya mga kabayan. Marami kasi ako nakikita, nababasa po ng mga comment na sana daw itong si Ted Filon, siya po ay aaksyonan na ng News 5 mga kabayan. May nakita nga ako, saka nabasa ako na dapat daw ipapatanggal na si Ted Filon dyan sa News 5 kasi nga meron siyang dishonesty dito mga kabayan na gawa. Siguro hindi lang isa, baka marami. Pero ito pansin na pansin talaga. Anong topic niya Sir Ivan? Tungkol po dito sa budget po or sa utang ng Pilipinas kasi 'di ba alam ho natin, ang utang po ng Pilipinas umabot na po ng 16.3 trillion yata yun if not mistaken, 16.3 trillion pesos. Yan na po ang utang ng Pilipinas mga kabayan. Kaya lang, doon na po siya naka-highlight sa 16.3 trillion pesos mga kabayan. Tapos binabanatan niya si PBBM na hindi lang daw ito hanggang dyan, kundi tataas pa daw yan mga kabayan. Tataas pa daw yan ang utang na yan in the future. Pero hindi niya explain kung bakit umabot ng ganun kalaki ang utang ng Pilipinas mga kabayan or magkaano lang ba talaga ang utang ni PBBM. Nung time siya na po ang presidente mga kabayan, hindi niya explain, ginghang niya mga kabayan. So ibig sabihin, merong bias dito. Merong bias mga kabayan. Kaya nga sinasabi niya dito or tinatawag siya na merong dishonesty dito na nangyayari. At para po maintindihan natin, let's watch this. Tayo nga po ngayon sa pinakahuling balita po, magkano ang pinakahuling figure ng ating utang, baby girl? More than 16 trillion pesos. The statement itself, yung pagkakabato mismo nung issue, may mali siya na agad. So bilang audience, syempre, mapapaisip ka, wait, o nga naman, may quality nga ba naman talaga yan? Lalo-lalo na sa mga DDMs na anti-Marcos,
alam naman natin na since birth, mga DDFs galit na kay PBB. Pero ito, may pag-uusapan. Kasi mga kotsero, kakatambay ko ng mga social media sites. May nakita ako video. Ano yung video? Ito yung video. Panoorin natin to. I'm sure familiar naman kayo dito sa mamang to. I think itong kanyang video na ito needs further clarification. Kailangan pang linawin. Kasi alam niyo, napansin ko dito kay Ted Filon, sa reporting niya, hindi ko alam kung ano ang punto ng Ted Filon ngayon. Hindi ko alam kung anong format niya. Most probably, it's an editorial show. Editorial. Sabihin, nagsishare ng mga opinion. Ang problema lang kasi, when he shares his opinion, it is imbalanced. Dahil doon, mga kotsero, nami-misinterpret or nagkakaroon ng maling pagkakaintindi doon sa issue na gusto niya itakil. Kasi hindi kompleto yung larawan Panoorin ngayon natin itong video na to. Tayo nga po ngayon sa pinakahuling balita po, magkano ang pinakahuling figure ng ating utang, baby girl? More than 16 trillion pesos. Nandiyan sa business page, baby girl. Okay. Baby girl. Nandiyan mismo, klarong-klaro po ito na sa ngayon, tumaas ng 10% ngayong taon yung utang natin. At asahan din po natin dahil nga sobra-sobra po ang inilaan na budget, bagamat kulang ho ang kikitain, so dalaki ito. Okay. Ito ho, malamang abutin to ng 20 trillion bago matapos ang administrasyong 20 trillion. Marcos. Sa dami po at sa laki, naandyan yan, baby girl, sa business page yung mga diaryong hawak mo. Okay, English lang yan, ha? 16.02 trillion pesos as of October po yan last year. Yan ang sige. pinakahuli. Opo, sige nga. So, ito ho yung laki ngayon ng utang natin. At lalaki pa ho ito kasi nga dito po sa ating budget ngayon na sobra-sobra, di ho ba? Doon sa kikitain natin at napakalaki ho ang na naman, mga kapatid, ang inilaan po sa infrastructure daw na sabi nga ni Ginoong Diwa Gurigundo, anong quality ng infrastructure project ito? Okay. Talagang lalaki. Yun yung sinasabi ko na nakulang sa impormasyon quality daw. So, I mean, the statement itself, yung pagkakabato mismo nung issue, may mali siya na agad. So, bilang audience, syempre, mapapaisip ka, wait, nga naman, may quality nga ba naman talaga yan? Lalo-lalo na sa mga DDMs na anti-Marcos. Alam naman natin na since birth, mga DDFs galit na kay PBB. Patapusin mo natin yung video. Laki pa ito kasi may utang din po tayo sa ibang bansa. Tumataas po ang dolyar. Kaya tataas talaga yung rate ng utang natin sa pagtaas po yan ng dollar. Okay. Though yung bulk naman ng utang po natin ay dito sa Pilipinas. Nakakatawa si Ted Filon doon. Pero, di ba, baby girl? Baby girl? Jowa, buti hindi nagsiselos yung kasawa ni Trillion, Chacha. bago Okay, pag-usapan ngayon natin itong topic na to. Totoo ho ba na umabot na tayo ng 16.2 trillion? Yes, the Philippine debt as of January 8, kasi siguro na pag-usapan kaya Ted Filon, ay umabot na sa 16 trillion pesos noong Nobyembre. Actually, it is 16.09 trillion. Walang problema dyan. Alam nyo kasi mga kutsero, kaya siya lumalaki ng ganyan. Because, like always, for the past 20, 30, 40 years, ang Pilipinas ay nag-ooperate sa budget deficit. Anong ibig sabihin? Mas malaki po yung ating ginagastos kesa sa ating mga nakokolekta sa taxes. Ngayon, ano ho ba ang dahilan doon? Marami hong pwedeng dahilan dyan. Una, maraming Pilipino ang hindi nagbabayad ng tax. Number two, marami din politiko ang corrupt. So, kaya tayo na babaon sa utak. And, real talk mga kutsero, manipis po talagang ating fiscal space. Kaya nga kailangan palakihin natin yung ating ekonomiya, yung ating GDP para mas malaki yung ating makuha sa collection ng taxes, mas maraming negosyo, mas maraming magbabayad ng tax. Ganito lang kasimple yung yan, mga kutsero. Kung isi-simplify ko yung solusyon, it's this. Palakihin yung ekonomiya. Paano palalakihin yung ekonomiya? Magdadagdag ka ng mga negosyo. Pag nagpasok ka ng mga negosyo, magkakaroon ng empleyado. Yung mga empleyado, mga kutsero, magbabayad yun ng tax. Automatic yun withholding tax. So, mas lalaki ngayon ang iyong government revenues. Hindi lang yun, yung kumpanya, magbabayad din siya ng tax. So, mas nadami din yung revenues. Siyempre, kapag ang taong bayan may pera, mas mataas ang spending power. Mas malakas ang spending power. May pera ka so mas may kakayahan kang bumili. Kada bili mo, may VAT. So, ganun ho yung in an ideal situation, ganun ho dapat. Tapos dapat walang corruption, tapos lahat nagbabayad ng kanilang taxes. But that is an ideal world. So, ano hong pwedeng gawin? Kapag tayo po, sa totoong mundo,
Kapag may budget deficit ka, wala ka ibang choice kundi umutang. Wala talaga. At ang gagawin mo is to do your best to the debt. Kasi siguraduhin mo na yung utang ay nababayaran ng tama. Sa panahon ni PBBM, mga konsyero, umutang siya ng 2 trilyong piso, more or less. Ito sa panahon ni BBM. Umutang siya ng 2 trilyong piso. Ngayon, magkano na po ang naibayad ni PBBM? 2023, it's around 1.4 trillion noong 2023. 2024, I'm not sure of the final numbers yet, pero it's around 1.8 to 2 trillion na nitong 2024. Abangan lang natin sa April kung ano yung actual, kasi sa April pa yung reckoning niyan. Pero ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung utang na kinuha ni PBBM nababayaran niya. 'Di ba, baby girl? Yung utang na kinuha ni PBBM nababayaran niya. Ano ngayon ang problema? Bakit umaabot pa rin tayo ng 16 trillion? Two things. Number one, mga konsyero, yung ating dollar-denominated na mga utang. Yung ating po kasing dollar-denominated na utang, lumalaki po yan, depende sa lakas o paghihina ng piso. So, pag mahina ang piso, mas malaki yung dollar, yung palitan ng dollar, lalaki rin yung utang. Kasi malaki yung palitan eh. Pag mas malakas ang piso, mas mahina ang dolyar, o di mas mababa ang utang. That's one. Another issue is this. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, mga kotsero, si BBM daw ay umutang ng 16 trillion. Di ba, baby girl? Si PBBM daw ang umutang ng 16 trillion. Yun ang sinasabi ng DDS. Under Marcos administration daw, lumaki ang ating utang to 16 trillion pesos. Teka lang, sinungaling kayong mga DDS kayo. At ito yung bagay na hindi sinabi ni Ted Filon, na sana sinabi niya. Pero syempre, what can we do? Intellectually dishonest eh. Ano ba ang nangyari? Ito, nung panahon ni Digong, umutang siya ng 7.7 trillion. Actually, total nga niyan, 8.6 trillion pa eh, kung tutuusin. Sa kanyang last year, sa kanyang huling mga taon sa opisina, April 2020, ang total ng inutang niya ay 8.6 trillion pesos. Di ba, baby girl? Ito yung intellectual dishonesty dyan eh. Parang ganito yan, mga kotsero. Halimbawa, naging co-maker kayo ng isang utang. Usually sa mga negosyo, uso yung mga co-maker na yan eh. So, imagine na ito yung nangyari. Umutang kayo ng iyong business partner, let's say mga 2 million. All of a sudden, iniwanan ka ni business partner mo, nagtago, puntang Amerika. Sino ngayon nanghahabulin ng bangko? Diba kayo? Yung naiwan. Kasi co-maker ka. In the absence of the other debtor, ikaw ang hahabulin. Ganun ho yung nangyari dito kay PBBM. Umutang ng umutang, etong si Digonggong, umabot ng 8.6 trillion pesos ang utang. Diba, baby girl? Tapos, tinakbuhan niya yung kanyang utang. Ito yung nangyari doon. Ngayon, si PBBM is left with the debt of the past ilang presidente? 6 presidents. And the massive debt of the incumbent. Imagine, mga kotsero, yung inutang ni Digong sa 2 taon lang ay katumbas ng inutang ng 5 o 6 na presidente. Simula kay Cory Aquino. Kaya wag ho kayo papayag na kayo ay maging guarantor o maging co-maker. Kapag tumakbo yung principal na umutang, kayo ang hahabulin. Ganon yon, baby girl. Wala tayong magagawa. Andyan na yan. Si PBBM ngayon ang may responsibilidad doon sa kabalbalang kalokohan ni Digong. Pero ito magandang tanong kasi dyan eh. Ito kasi, baby girl, ang magandang tanong, baby girl. Ano nangyari doon sa 7.7, 8.6 trillion? I can say with a measure of confidence of 100% na ang pandemic response, kasi ito ang palusot kasi ng mga DDMs ganito. Ginamit sa pandemic, ano ka ba? Kayong mga nag-aakusa, baka magulat kayo pag nalaman nyo na wala pang 1 trilyon ang ginastos ni Digonggong sa pandemic response. If I'm not mistaken, it's around 600 to almost 700 billion pesos. Billion lang. Nasaan ngayon yung natitirang 7 trillion? Wala hong full accounting na naganap. Oo, hindi pa ho natin alam kung saan napunta yung utang na yan. Although may nabasa ako isang article, hindi ko lang mahanap na kung saan. Umutang lang daw kasi ang Pilipinas para sa budget niya ng 2021 or 2022. So, usually mga kotsero, pag ang national budget po ng Pilipinas ay nasa 5 trillion noong panahon ni Digong. 4 to 5 trillion kadalasan. Ngayon, mga kotsero, ang tanong, 7 trillion minus 4 trillion. O maging ano na tayo, mabait na tayo. Gawin natin 5 trillion para mas madali. 7 trillion minus 5 trillion. May matitira kang 2 trillion pesos. 2 trillion. Diba, baby girl? Ang tanong, nasaan napunta yung 2 trilyong piso?
Kaya natatawa ho ako dito kay Ted Filon. Pinapalabas niya na parang atraso pa ni PBBM kung bakit napakalaki ng utang ng Pilipinas. Buuin mo kasi yung kwento. Alam ko mga kutsero, alam nyo kasi itong si Ted Filon, binuboost siya ngayon ng mga DDS eh. Yung mga videos niya, sinishare ng mga DDS eh. Kaya lahat ng content niya, laging pabatigos kasi alam niya, napipick upin ito ng mga DDS at ikakalat. Di ba, baby girl? Yes, tama ka, Coach. Napansin niyo ba yung mga vlogger ngayon ng mga DDS makabayan? Halos lahat po ng mga video ni Ted Filon ginagamit po ng mga DDS. Pantira nila dito kay PBBM, pantira nila dito sa gobyerno makabayan. Ginagamit lang ang video ni Baby Boy. Bakit Baby Boy? Eh siyempre si DJ Chacha makabayan, Baby Girl eh. Di ba, Baby Girl? So, ang itatawag natin dito kay Ted Filon, Baby Boy, o di ba, butata ka? Kasi nga, merong dishonesty makabayan. Hindi kasi niya ginklaro ang explanation. Meron siyang hindi po tinakol makabayan. Hanggang dyan lang po para magagalit po yung taong bayan. Nakafocus lang doon sa 16 trillion pesos na utang ng Pilipinas makabayan. Hindi niya in-explain doon kung bakit umabot po ng 16 trillion pesos. Well, actually, mas malaki pa po ang utang ni Digong kaysa kay PBBM makabayan. Mas malaki pa po. At saka, kukunti na lang ho yan. Bakit? Lagi kasing nababayad po ng utang si PBBM. Pero ang problema kasi dito ng mga DDS at saka ni Ted Filon, hinighlight lang kasi sa 16 trillion pesos makabayan. O diba DDS? Siguro naman maintindihan ninyo ang explanation po ni Coach Jarrett. Napakaklaro na ho yun. Okay, so makabayan ko. Before na pupunta doon, pag-uusapan natin itong si Kapitan Gago kasi meron na po siyang banat dito sa mga PBBM vlogger makabayan. Abay, meron na po ditong threat makabayan. Ibang threat na naman po. And also, may nakita rin po ako na video niya na binastos niya yung iglesia makabayan. Specifically, yung mangyayaring rally this coming January 13. Binastos ni Dado, sinisigawan ni Dado yung iglesia makabayan. But for that, siyempre, good news muna tayo. For more details, let's watch this. Inaasahan ng mas pinigting na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong marino. Ito ay matapos mapagtibay ang Magna Carta of Seafarers. 15 taon ng engineer sa barko si Arvin. Hindi raw biro ang hirap ng trabaho sa gitna ng karagatan habang nangungulila sa kanyang pamilya at malayo sa sariling bansa. Mga trabahante kami sa barko na pag may mga problema sa makina, kailangan po talaga naming tutukan hanggang maayos. Na minsan po lumalagpas po talaga dahil po sa operation, pag Pasko, Bagong Taon na masaya sa Pilipinas, dun mo maalala na napakahirap palang wala ka sa mga ganong panahon. Isa lamang si Arvin sa higit kumulang 600,000 Pilipino na nakasandal sa maritime industry para maitaguyod ang karapatan, kapakanan at kabuhayan ng mga Filipino seafarer. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa implementing rules and regulations ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Pinatitiyak nito ang karapatan ng mga marino sa tamang impormasyon kaugnay sa kanilang trabaho. Pinabibigyan ng proteksyon laban sa pang-abuso at diskriminasyon. Pinatatakda ang malinaw na kontrata sa trabaho, kabilang ang makatwirang pasahod, oras ng pahinga at benepisyo. Laman ng batas ang pag-aabot ng medikal na atensyon at sick leave sakaling dapuan ng sakit habang nasa biyahe o naka-quarantine. Sa ating mga marino, saan man dako kayo ng mundo, patuloy ninyong binibigyan ng karangalan ng ating bansa dahil sa taglay ninyong kasipagan, kahusayan at katatagan. Kaya naman, sa bawat paglalayag sa bawat paglalakbay ninyo, kami po ay nasa likod ninyo, naglilingkod upang higit na maitaguyod ang inyong seguridad, dignidad at karapatan. Bukod dyan, inatasan ang mga marino na maging miyembro ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig para magkaroon ng insurance, housing at retirement benefits. Bibigyan ng access sa counseling, tulong pinansyal, legal assistance at iba pang suporta ang mga marino at pamilya ng mga seafarer. Kasabay niyan ang pagsulong sa dekalidad na training na hahasa at magpapaunlad sa karera ng mga seafarer, hindi lamang sa mga kalalakihan, pati sa mga kababaihan.
Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagbubukas ng pagkakataon sa industriya. Ito rin ay sumasalamin sa ating dedikasyon sa mas progresibo at mas pantay na patakaran sa industriya ng maritime. Magtatatag ang pamahalaan ng one-stop shop para sa mga seafarer na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Hinatasan ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang pagpapatupad nito. Ito po ay simula lamang ng mas matatag at maliwanag na kinabukasan para sa ating mga marinong Pilipino at sa kanilang mga pamilya. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat manggagawa kasama ng ating mga marino ay may seguridad at matiwasay na kinabukasan. Magiliw na tinanggap ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa courtesy call ang The Voice USA Season 26 Grand Winner na si Sofronio Vasquez III sa Malacanang. Nakagawa po ng kasaysayan si Vasquez bilang kauna-unahang Pilipino at Asyanong nagkamit ng prestiyosong titulo. Nagkwentuhan muna sina Sofronio at ang first couple. Masayang nagbigay ng update si Sofronio hinggil sa development sa kanyang career, gaya ng planong pag-record ng mga kanta. Hinandugan pa ng awitin ng Pinoy champion ng first couple at iba pang nanonood. Si Papa po kasi alam naman sa atin, always kong sinasabi na yung karaoke talaga part ng ating kultura, sir. So, I am just so blessed. Ang biro nga niya sa America is that how do you know you're in a Filipino house? May karaoke. Yeah. For sure. Galing. Is he coming here? My God. Gusto niya po. Sabi niya, Ramdam na ramdam ng Ilocos Norte ang malaking paglago ng sektor ng turismo ng lalawigan. Ito ay dahil na rin sa pagdagsa ng mga turista at bisita sa mga kilalang tourist attraction doon. Magagandang pasyalan, mga makasaysayang simbahan at masasarap na pagkain. Ilan lamang yan sa mga rason kung bakit pinabalik-balikan ng mga turista ang Ilocos Norte. Idagdag mo pa riyan ang iba't ibang programa ng pamahalaan mula sa cruise tourism at info projects hanggang sa tulong para sa komunidad. Kaya naman, ang provincial government ng Ilocos Norte ramdam na ramdam ang paglago ng sektor ng turismo kung saan pumalo sa 8.6% ang growth rate nitong 2024, pinakamataas sa Ilocos region. Pagtitiyak naman ng lokal na pamahalaan ng Lawag City, patuloy silang magiging katuwang ng provincial government sa pagsusulong ng mga programa na makakatulong sa paglago pa ng turismo ng lalawigan. Bukod sa turismo ng probinsya, nakatulong din sa pag-angat ng ekonomiya ng Ilocos Norte ang mga manggagawa, PPO, agrikultura at mga maliliit na negosyo. Paiigtingin pa ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang pagtutulungan nito para mapababa pa ang presyo ng bigas sa merkado. Kaugnay niyan ay pinag-aaralan naman ng DA na magdeklara ng National Food Security Emergency para mas matugunan ang mga hamon sa supply at presyo ng agricultural products. Positibo ang Department of Agriculture na makakabawi ang lokal na produksyon ng palay ngayong taon matapos ang tagtuyot, sunod-sunod na bagyo at pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong 2024. Taya ng DA, muling makakamit ang 20 million metric tons na antas ng lokal na produksyon ng palay. Sa ilalim kasi ng inamyandahang rice tariffication law, mula 10 bilyong piso, lumobo sa 30 bilyong piso ang ayudang inilaan sa pagpapasigla ng produksyon ng palay. Inaasahang makapagpapatayo ng mas maraming irigasyon, makapag-aabot ng libreng pataba at iba pang tulong. Ang resultang inaasahan ng DA, pagbaba sa dami ng inaangkat na bigas mula sa ibang bansa. Sa datos ng Bureau of Plant Industry, naitala ang pinakamataas sa volume ng inangkat na bigas sa kasaysayan na umabot sa 4.68 million metric tons na karaang taon. Ang pinakamandato at ang focus namin ay ang lokal na production. Yung importation kasi, that's entirely out of the government hand. That's a business decision ng ating mga importers at saka ng traders. Nagsanib puwersa ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para humanap ng paraan upang mapababa ang presyo ng bigas at iba pang bilihin gaya ng gulay
upang matulungan ng mga consumer. Pinag-aaralan na ng DA at ng DTI ang pagtatakda ng maximum suggested retail price para sa mga imported na bigas. Sa price monitoring ng DA, nasa 40 hanggang 63 pesos ang kada kilo ng imported rice. Sa 25% broker na nakikita initial na pagtaya, hindi dapat lalampas sa 50 pesos. At posible pang bumaba. Kasabay nito, muling iginiit ng DA na kinukonsidera ng ahensya ang pagdideklara ng National Food Security Emergency na magbibigay kapangyarihan kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na palabasin ang reserbang bigas ng National Food Authority upang madagdagan ang supply at mapababa ang presyo sa mga pamilihan. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga good news mga kababayan, please i-like naman po ang ating vlog. At hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating mga videos mga kababayan. Malaking tulong ho yan para makatulong tayo doon sa ating mga kababayan po na hindi po mga well-informed at saka nauto po ng kabilang kampo mga kababayan. Please i-share ho natin. And also, kunting favor mga kababayan, sana i-like and follow natin ang ating Facebook account, Jill Review TV. Kasi meron po ako mga post doon mga kababayan na hindi nyo nakikita dito sa ating YouTube channel. Okay? Kung gusto nyo pong ma-communicate nyo si Sir Ivan, mag-message tayo, please i-like and follow natin ang ating Facebook account na Jill Review TV mga kababayan. Okay? So thank you so much. So pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong si Kapitan Gago. Kasi aside pa doon sa kanyang previous na video na kung saan I think 2 times na yata na ipinakita ko dito mga kababayan na siya po ay merong binitawan na threat dito po sa mga BBM vlogger, which is kabilang tayo mga kababayan. Kasi nga daw, siguro sabi niya na pabigat daw tayo at saka tinik siguro sa lalamunan nila mga kababayan, kaya nakapagbitaw siya ng ganun po na storya, which is yun po ay death threat mga kababayan. Diba meron ng pagbabanta dito yung mga BBM vlogger, meron naman pong ibang bago makabayan. Nag-threat na naman po. Sabi niya, idadamay na daw yung pamilya, susunugin makabayan. Ito ang ating ebidensya. Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. O, di ba? Gago talaga mga kababayan. Nagbabantay, gunggong talaga eh. Alam nyo, nakita ko kahapon sa vlog ni Mima Alicia doon sa kanilang lugar mga kababayan. Actually, si Mima, taga Leyte rin po yan. Pero doon siya something area sa may Samar area mga kababayan. Lumapit siya sa police station kasi pinablatter niya itong si Kapitan Gago mga kababayan. Yes, you heard it right. Ipinablatter na po ni Mima Alicia itong si Kapitan Gago. Kasi nga hindi maganda ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. Nagbabanta na siya dito ng mga vlogger. Hindi kaya yung nangyari po doon kay amigo ng bayan mga kababayan, connected na ho dito. Marami nag-iisip dito na ito pong si Kapitan Gago ay suspect mga kababayan dahil po sa kanyang binitawang death threat yung first niya na vlog mga kababayan. Ito naman po, pati rin daw yung mga trolls, pati rin daw yung mga trolls mga kababayan sa mga vlogger, idadamay na yung pamilya, susunugin daw, gonggong talaga eh. And also, dito po sa mga kababayan natin po, mga viewers natin na member po ng iglesia, ipapakita ko sa inyo ang video ni Kapitan Gago na kung saan sinisigaw-sigawan kayo. Kasi hindi niya nagustuhan ang gagawing rally ng INC. Walang kwenta daw mga kababayan. Actually si Sir Ivan, ako po naniniwala na maganda ang inyong ginagawa po na rally. Okay ho yan. Kasi lahat ng mga tao, lahat ng mga Pilipino, may karapatan tayo na magsalita. May karapatan tayo na mapahayag po na ating saloobin. Okay ho yan. Maganda ang inyong adhikain, ang inyong agenda ng inyong rally. Kaya lang, yan po ay papangit kapag papasukan na ng DDS mga kababayan. At saka ako rin po naniniwala na hindi hakot ang inyong isasagawa na rally. Kasi alam ko na maraming miyembro ang INC mga kababayan. Kaya lang dito kasi sa mga DDS may nakita ko na comment na post ni Crisette mga kababayan. Nalalaban natin si Crisette Loretta Cho. Si Crisette, meron siyang sinabi dito na nag-spend daw ng hundreds of millions ang INC para lang dito sa gagawing rally this coming January 13 mga kababayan. Hundreds of millions daw.
Sabi dito ni Crescent Loretta Cho, just in case we haven't thanked the INC enough, thank you. Thank you for the immense preparation you're doing now that regular Filipinos won't be able to afford. Thousands of buses and a ton of food and hundreds of millions worth of preparation for January 13. O tingnan nyo, meron siyang binitawan dito na hundreds of millions. Totoo ba yan, membro ng INC? Hundreds of millions ba ang ginasto niyo para po sa rally na to? 'Di ba? Kasi kapag ganyan kasi na nakalaki ang budget, medyo magtatanong na tayo, kanino ba talaga, saan galing ba yung pondo ginamit para sa inyong rally? Maraming mag-iisip niyan. Hindi kaya back up ito na isang politiko o yung politiko po na tumakbo na nakipagsanipwersa sa KOGC Makabayan? 'Di ba? Maraming mag-iisip niyan. Kung ganun kalaki ang inyong budget para sa inyong rally, hundreds of millions, magtatanong talaga ang taong bayan, saan ba galing ang pondong ginamit niyo para sa inyong rally? Okay, so dito po sa balik tayo dito kay Kapitan Gago Makabayan. Sabi ni Kapitan Gago, hindi maganda kanyang binitawan dito sa isasagawang rally ng INC kasi nga sinisigaw-sigawan niya Makabayan. Tapos sabi niya walang kwenta ng rally na yan. For more details, let's watch this. Merong tanong, anong gagawin natin? FJF, anong gagawin natin sa rally ng INC? Madami man daw ang rally ng INC. Ano bang ang iniisip ng INC? Sorry Ano iniisip nyo? Sabi nila, peace and unity rally. Bawal magsabi ng BBM resign. Hindi ako pupunta. Hindi na ako pupunta. Yung mga FGF na INC, bahala kayo, pumunta kayo kung gusto nyo. Pero ako mismo, as a person, hindi ako pupunta dyan sa INC rally. Merong limitasyon Bawal Bawal magsabi ng BBM resign. Bawal magsabi ng politika. Bawal kung ano-ano. Ba't may bawal? Yun nga yung freedom of expression Kung gusto ko sabihin, BBM, bangag. Bangag ka, gago ka. Mag-pair political drug test ka, tapos na tayo doon. Ang sa akin, gusto ko sigaw BBM, terminated ka na. Yun yung sisigaw ko. Sige, mag-rally kayo. At kung yung rally ninyo, dumami ang tao, abay, good. Happy. Palakpak ako. Pero bawal nga sa inyo yung politika. Anong gagawin nyo? Hindi nyo pagre-resign si BBM? Ano yan? Rally ng Peace and unity. Okay ako kung peace transition. Peaceful transition. Okay ako. Sige, you go on ahead with the rally. Peace and unity rally. Anyway, there are so many question marks. Baka mamaya, sa dami ng inimbita ninyo, sumali dyan and then bigla kayo, BBM! Ay, ayoko ng ganun. Lenchak. Mag-rally kayo. Peace and unity, gusto nyo Panaginip yon. Ang power ng taong bayan ay sesantihin ang presidente at pumasok yung next in line, yung spare tire. Sangayon sa konstitusyon natin. Yun yung power natin. Ang power natin ay kung ano ang gusto nating mangyari. Hindi, peace and unity. Ano yun? Yan ang ibig ko sabihin mga membro ng INC. Kapag mapapasukan kayo ng mga DDS, ganyan ang mangyayari. 'Di ba? Kukulayan nila ang inyong rally. Isisigaw nila or ibubulong nila ang gusto nila mangyari. 'Di ba? BBM resign daw, gonggong talaga Pero ang inyong rally, iba kasi yan, 'di ba? That is peace and unity. At saka ako po naniniwala na maganda po ang inyong point dito sa inyong rally. Okay yan. Pero may tanong tayo. Okay lang ba sa inyo na pinagsisagawan kayo ni Kapitan Gago? Hindi lang po kayo dito ang pinagsisagawan. Binabastos pa si Kamanalo dito. Kasi hindi nirespeto ni Kapitan Gago ang inyong desisyon. Diba? Gonggong talaga Dapat si Kapitan Gago, pitikin ng gonggong nito pasaway talaga Makabayan. Diba? So ito po ang ebidensya na tama talaga ang ating analysis dito. Tama po mga sinasabi ni si Ivan na kapag inyong rally, mapapasukan niya ng mga DDS, talagang papangit yan. Diba? Ito na klarong-klaro na po ang gusto ni Kapitan Gago. But before tayo mag-jump po sa ating next topic Makabayan, i-shout out na natin. Nandyan po si Samway Vlog. Hi to Michael Vinas, Estila Tangliben,
Nandiyan rin po si Luz Makiver, tsaka shoutout daw sa Salunoy family na nandyan sa Samar. Hi to Dolores Clinton, Karina Mochizuki Vlogs, hi to Nelly Kasking, nandiyan rin po si Jenna G, Velma Mikabalo, kasama rin po natin si Aurora David, Rosenda Aunso, Aurora Ildefonso, hi to Leticia De Fernando, Cristelita Guillermo, nandiyan rin po si Marges Pigaro. And hi to shoutout natin si Winnie Angeles from Samar, Lancaster, Evelyn Garcia, Pink Lover from Dubai. Nandiyan rin po si Jemson, Jemboy, Jeriel, and Regine of Mandawi, City of Cebu. Greetings are from Rodolfo Ranadabor of Tansa, Cavite. Hi to Ashen, Drared Fernando, Apolonio Nocido, and hi to Josephine Gallego. Mga DDS, kung bakit suportado namin yung impeachment case ni Sara Duterte, aside po sa explanation ko kahapon, ipakita ko rin po sa inyo ang video ni Secretary Larry Gadon. For more details, let's watch this. President is to assist the President in the performance of his duties. Paano siya mag-a-assist niyan? Pinaplano nga niyang patayin. Minsan nga, gusto pa raw niyang pugutan ng ulo. Ina-imagine daw niya na pinupugutan niya ng ulo. Okay. Alam mo, ngayon lang tayo nagkaroon ng Vice President na ganyan. Kahit yung si Madam Leni Robredo dati na talagang halos dinurog at initsukwera ng Duterte administration, hindi man nagsalita ng ganon. In fact, she attends SONA, she attends any event that requires the presence of the government officials. Kahit na binababoy siya, kahit siya nililibak siya, kahit na inaapak-apakan siya, nandun pa rin siya. And she never mentioned about killing anybody. At least decente si Madam Leni Robredo. Yung isa. Itong isa ugaling sanggalo Ugaling sanggalo. Pero nagulat pa ba kayo? Kasi trademark ng mga Duterte yun Well, nagulat ako. Kasi syempre, as Vice President, iba naman yung mga mayor ka Iba yung mayor Okay ka lang, mag-astig-astig ka dyan sa bayan mo. Pero kasi ito, Vice President ka You are the second highest official of the land. So therefore, you should serve as an example in respecting the authorities, in obeying the law, in upholding the Constitution. Anong ginawa mo? Lahat yan binaliwala mo. Secretary, na-curious ako. Kasi naging basehan ng disbarment nyo, that video, di ba? Kung yes. Saan, nag-beast mode kayo ron clearly. Oo. Nung napanood nyo yung beast mode video ni Sara Duterte, yung kanyang matinding meltdown, ano yung talagang initial reaction nyo? Well, ang sabi ko nga sa mga kaibigan, mga congressman, yung habang pinapanood nyo? Sabi ko, mentally incapacitated. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang president or vice president can be removed from office through declaration of incapacity. Hindi naman sinasabi na yung presidente, okay. Ngayon, pwede mo na siyang i-declare na incapacitated dyan. Mentally incapacitated. Oo nga ngayon ko na napansin makahabayan, noong time nga pala na itong si Sara Duterte ay siya nag-meltdown, nag-beast mode, nagbanta na sa ating presidente, kay Felisa at kay speaker, bakit wala nagtangka dito na siya ay i-disbar makahabayan? Kasi nga si Sara Duterte, siya po ay isang attorney with no case. At wala rin pong naipanalo po na kaso makahabayan itong si Sara Duterte. Kaya nga dapat, di ba, dapat siyang i-disbar itong si Sara Duterte aside pa po sa impeachment case. Ngayon makahabayan ko, nakita ko kahapon. Diba kahapon is Friday. So every Friday, nandyan po sa EDSA, itong mga gunggong nito, itong mga salotang lipunan ng mga vlogger, EDSA Friday na mga vlogger, nandun sila kagabi. As usual, yun po mga tao, the same faces, the same pa rin po ng mga vlogger. Pero ang nakatawa dito makahabayan, hindi sila umabot po ng 6. Kasi nga nung gintelt po ni Maui ang kanyang video makahabayan, and also nakita ko rin po doon sa video ni Nelson ng Channel 167, hindi sila umabot po ng 6 or 7 makahabayan maximum. 7 maximum. Bakit sila paliit ng paliit ngayon? Tas meron pang post itong tauhan po ni Marcoleta doon po sa kanilang Facebook page makahabayan na Rolando Marcoleta for Senator, may nagpost doon. Sabi dito, panawagan ng maraming Pilipino ngayon, impeach Marcos now na. Ipapa-impeach nila si PBBM o
On what grounds? 'Di ba? At saka sabi pa nila, panawagan ng maraming Pilipino ngayon. Gaano karami? Karami ba? Or gaano kaliit? Kasi nga 'di ba ang INC even though ang INC meron silang rally this coming January 13 pero hindi sila nanawagan na ipapa-impeach itong si PBBM. Walang ganon. Pero itong mga gunggong na to, itong mga DDS na to, gusto lang ipapa-impeach si PBBM. Wala naman pong ginagawang masama si PBBM at wala rin pong dahilan para i-impeach si PBBM. Correct if I'm wrong. Wala akong nakita makaabayan kahit isa. Maganda nga ang ginagawa ni PBBM, epektibo nga ang kanyang mga proyekto makabayan, ang kanyang mandato, ang kanyang future projects. Epektibo at saka pang matagalan makabayan. Maraming nakakabenefits dito ng mga Pilipino, mga kababayan natin dahil po sa pagsisikap ng ating presidenteng si PBBM. Maganda ang ginagawa ni PBBM. Hindi kasi yan nagkita po ng mga DDS makabayan. Kaya ang panawagan nila, ipapa-impeach daw si PBBM. Di ba mga gonggong talaga, mga salot ng lipunan makabayan. Diba? Saka before na mag-jump nga pala sa ating next topic, i-insert lang po natin. Nandyan po si Just of Top from Calamba, Laguna. Shout out sa pamilya Atienza, kina VJ, Gino, Jam na nandyan sa Dubai. Greetings from Eva Atienza. Isama na rin po natin si Sports Shinobi from South Korea, Marie Osta, Luisita Niedo, Margie Yadao from Hong Kong, and hi to Adelfa Salgado. Okay, mga kaabaan ko, ipapakita ko sa inyo ang projects ni PBBM. Bakit si Ivan? Kasi nga lagi po sinasabi ng mga DDS na wala daw nagawa si PBBM. For how many years na siyang naupo makabayan? Hindi ba nila alam tungkol dito sa pabahay ni PBBM? For more details, let's watch this. Saan po tayo nakatira? Pangulong Marcos? Yes. Ala, makamarcos ako. Mula pa sa kanyang tatay. Ayan. Wala. Ayan. Good morning po mga bayan. Welcome sa ating panibagong update. Rito po sa pabahay ng ating gobyerno. Itong pabahay na ito mga bayan, ito po yung bahay kaunlaran. No? Ayan po sa likuran natin, tinuturo natin mga bayan. Napakaraming building yan mga bayan. No? Halos 10 o 11. No? At ito po yung pinapatayo ni current President Bongbong Marcos. Ayan po at talagang malapit lang po ito sa mga palengke, sa mall, at sa may Bacoor, Cavite, papunta na doon sa Manila. Access road po, walang traffic rito mga bayan. Ayan po. At sa likuran natin, posibleng maitayo pa ritong mga ilang building, no? Ayan po mga bayan. So ngayon mga bayan, atin pong silipin ngayon sa mapa para hindi kayo mawala pagpunta niyo rito. Let's go! Ayan na po mga kabayan, yung Siyudad Kaunlaran. Ayan na po yung pabahay na pinapatayo ni Pangulong Marcos Jr., no? Ayan, masasilayan natin yan mga bayan. Ayan po yung Siyudad Kaunlaran. Halos katabi lang yan mga kabayan. Yung kulay blue na pintura na yan, itong area na to, no? Ayan po sa ating drone shot mamaya. Ipakita po natin yan mga kabayan. No? Ayan po. Dito po yan sa mismong Siyudad Kaunlaran. Malapit lang po ito sa SM Molino at yung intersection going to Bacoor, Cavite mga kabayan. Ayan pa. Masasilayan natin yan mga kabayan. No? Na talagang napakaganda, ano na yan. Talagang iwas sunog at napakaaliwalas yung lugar dahil po sa katabi ito ay mga palayan, no? Malayo sa squatter mga bayan, kaya napakaganda yung programa ng ating gobyerno sa ngayon. Po mga bayan, no? Ayan yung 5 palapag na building. At ngayon marami na nakatira rito. At may basketball court doon sa kabila side at dito yung binuksan ni Pangulo Roque dito. Ayan. Sobrang swerte rin sa mga nakatira rito. Dati pumunta tayo rito eh. Ayan oh. Ang ganda dahil condominium style mga bayan, no? Ayan oh. Sa kabilang side ay ano siya,
talagang pulido at sa baha, iwas na rin sa baha. May basketball court pa rito, mga bayan. Pwede nating pasukin yung mismong loob. Ayan, yung kabilang side. Marami na rin nakatira pala, mga bayan, no? Nung tayo pumunta rito last 2023 ay dito sa areang ito ay ano pa, medyo wala pang nakatira. Ayan. Mag-interview tayo rito. Mami, pwede pa mag-interview, ma'am? Thank you, si ma'am siguro. Ayan, ito po yung mga bayan, no? Ayan, sit. Ayan. Tigil naman palapag po ito, mga bayan, no? Sa kabilang side, mayroon din doong open space. Masisilayan natin, mga bayan. Ayan po, napakalaki yung lugar. Andyan yung parking lot ng sasakyan at talagang naka-organize, no? Hindi yung kahit saan parking. Kaya napakalaking tulong itong programa ng ating gobyerno sa late nung nakaraang administrasyon at ngayon, no, ni Pangulong Marcos. Nakaraang taon dito po si Pangulong Marcos pumunta. Nag-groundbreaking siya at nag-distribute na rin. Ayan po, may mga marites sa taas. Ayaw magpa-unlock ng interview, mga bayan, nahihiya raw. So ngayon, dito tayo sa baba, no? Kabilang side nito, mga bayan, may malaking space roon. Yung ayan ito. Ayan, dito tayo interview. Ma'am, Nay, pwede ba interview, Nay? Dito na kayo nakatira sa mismong pabahay ng gobyerno. So ano pong masasabi niyo po, Nay, sa ating Pangulo na nagkaroon tayo ng medyo mas disenteng pabahay rito? Wala naman po kaming masabi. Pasalamat pa nga po kami na binigyan kami ng ganito. So may monthly kayong binabayaran, Nay? Ano lang po, yung monthly namin ngayon, tubig saka ilaw. So sa bahay, libre talaga siya? 1 year po. 1 year. Okay. So dati po, Nay, saan po tayo nakatira? Sa Siniguelasan po, tabing sa dagat mismo. Tabing dagat. So ang inuuna kasi ng gobyerno natin yung mga delikadong lugar like katabing ilog, no? Opo. Ilog mismo kami. Sa ilog kayo mismo. Kaya kayo napalipat rito. So mas safe ba rito, Nay, kaysa dating tinitirahan ninyo? Mas malaki ang seat po namin dito. Kasi bawat po bagyo, Opo. lumilikas po kami sa eskwelahan. Kasi dulong-dulo na po yung bahay namin eh. Opo. So, mensahe po, Nay, sa ating Pangulo, Nay. Ang ano ko lang po sa Pangulo namin, maraming salamat po sa binigay na niyang pabahay po sa amin. Yan lang po, maraming salamat. Thank you po. So, ito po yung tinda niyo, Nay. Opo, tindira lang po ako dito. Tindira. Pero at least may po kayo, may bahay unit dyan. Opo. Parang condominium style nga, no? Oo, condominium style. At paano yung tubig? Magkano naman yung tubig mabayaran niyo? Ano lang po, depende po sa cubic. Okay. Sa paggamit? Paggamit po. Ano pangalan ito, Nay? Marina de la Cruz. Okay, thank you. Si Ma'am, Ma'am, baka konting interview? Okay lang. Pero dito po kayo nakatira, Ma'am? Hindi. Po yan. Sa Dasma. Bakit? May bahay na po kayo doon? Opo. So ang po yung tindahan. okay po. Kasi hindi po kasi kailangan ay hindi po bigyan ng pabayad sa gobyerno kung may bahay na at safe naman yung lugar. Okay. Hindi po kayo Ma'am, nag-appeal sa sa national housing natin. Okay. Yan po, mga bayan, ang inuuna po na talaga ng ating gobyerno yung mga nasa risk na lugar, no? Kagaya ng mga ilog or ng mga nasunugan, yung Mismong dagat po kami. Opo. Dagat talaga kayo. Pag masamang panahon o mga high tide, talagang inaabot yung bahay nyo. Hindi naman po.
Yung ano lang po, yung Bagyo lang, sa Bagyo lang kami. Bagyo talaga. Opo. Talagang tumataas yung dagat, yung malakas yung Tumataas alon. yung alon. Yan. Thank you, Nay. Opo, Salamat sige po po. at God bless ay mas okay na yung inyong yung bahay, condominium na. Pwede mapuntahan natin yung unit ko, Nay. Malalayo. Diyan lang po sa Building 9, Building 9 yung Opo. unit niyo po. Unit 10, 110. Baka magalit yung amo mo dyan. Iiwan ko eh. Iiwan mo, no? Salamat, Nay. Sige pa. Ayan. Tama mga bayan, maghanap pa tayong ma-interview rito sa kabilang side. Hello, Mami. Pwede ma-interview, Mami? Para lang sa sa vlog, Mami. Para sa sa Pangulo. Ano pong dati po, Mami? Saan po tayo nakatira? Pangulo Marcos? Yes. Ala, makamarcos ako mula pa sa kanyang tatay. Ayan. Wala. Ayan. Mami, dati po, saan po tayo nakatira? Sa Sinigbilasan, Bacoor, Cavite. Dating natirahan nyo ay malapit ba sa dagat or sa ilong? Dagat. Kasi ang asawa ko ay mandaragat. Dapat, nakatira kami sa Abad Santos, Opo. sa May Narcisa. Pinaalis doon na nung araw ng ang tatay niya pa si Apolacay na binigyan kami dapat ng lupa doon sa Sapampalay. Opo. Ngayon, ang ayaw ng mister ko kasi malayo, gusto niya magdagat. Inanuhan kami noon ng kanyang tatay na paano kami na doon na lang kami daw sa dagat, magdaragat ang aking asawa. Yun, kaya anak buhay namin doon taong. Nagkaroon na kami doon ng pabiyayan. Kaso mo nung si Fidel Ramos, na nagka-presidente nung araw, lagi nasasabing red tide doon. Yun, yung kapanahonan nila. Lagi nare-red tide. Ang sabi, ang tahong nakakamatay. Bakit kami kumakain ng walang nakakakilala ng tahong sa lugar na yon? Dahil sa amin ng mga Bisaya, nagkaroon kami nagkaroon na rin siya pag-interest na kumain ng tahong. Tahong. Oh. Pero bakit Pagsamantala natin putulin yung interview natin kay Nanay Mahabayan, abang-abangan po natin yung part 2 at ipakita ko po sa inyo yung ating drone shot dito po sa Bahay Kaunlaran, dito po sa Molino, Cavite. At ito po yung mga building Mahabayan na patapos na, At bagamat may konting aberya dyan kapag umulan. At abang-abangan ninyo sa ating part 2 nitong ating vlog mga bayan. Ayan po, masisilay natin na halos 9 o 10 building po ito mga bayan. Ayan po. Bawat building yan halos hindi po natin sure mga bayan kung ilang pamilya po nakatira dyan. Kasi bawat kwarto, isang pamilya, Yung kwarto na yun mga bayan, pwede siyang lalagyan ng 2 kwarto pa. Yung isang unit, Then sala, then mayroon dyan na yung CR. Kasama na, condominium yung style nga mga kabayan. Sobrang ganda nito dahil ang priority nating gobyerno ngayon sa paglipat rito yung mga nakatira sa tabing ilog, tabing dagat na laging nasalanta kapag may kalamidad mga bayan. So, abang-abangan po natin sa ating part 2, sa ating interview, sa ating Okay, so thank you so much ka pala kay Purka Studio. Siya po yung vlogger mga kabayan. Maganda yan kasi nga kinakover niya yung mga proyekto ng ating presidenteng si PBM para po makita ng mga DDS mga kabayan. Diba, araw-araw na nabanat, wala daw nagawa ang ating president si PBM, wala daw proyekto mga kabayan. Diba, gonggong talaga eh. Again, thank you so much nga pala kay Purka Studio. Okay? So, igrito po natin, nandyan po si Merna Borromeo, hi to Elvier Jimezo Milagros Banyes, hi to Mayria Soriano, nandyan rin po si Romel Palakay, Teresita Redolia, kasama rin po natin si Ivy Alfonso Apple Nash, Felicitas Manibog, nandyan rin po si Boboy Elmido Costin Sadugyo, Evelyn Garcia, Agida Kunanan, and hi to Bambi Thomas. Okay, so makabayan ko,
Ito po ang ating manakalap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, salamat po sa isa na namang magandang pagsikat ng araw. Ang bawat hininga ko ay isang biyaya mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ano man ang aking haharapin ngayong araw, sa tulong niyo, alam kong kakayanin ko, malalagpasan ko, at magtatagumpay ako. Salamat po para sa inyong lakas at enerhiyang magpapanatili sa akin. Iyong karunungan magagabay sa akin at iyong kapayapaang pupuno sa aking puso. Naway mapuno ang araw na ito ng napakaraming biyaya, himala at mga tinugon na panalangin. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.